Oy, kamusta kayo guys? Para sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin niyo lang yung subscribe button dyan sa baba. Libre lang yan guys. Kaya, pindutin niyo na! Pansin nyo din ba guys, tuwing tag-init nagsisilabasan ng mga ipis? Diba? Pansin nyo din ba yan? Kasi ako, matagal ko na napapansin to. Kaya siguro nagsisilabasan ng mga ipis sa panahon ngayon dahil sa sobrang init. Kahit nga sa CR meron yan eh. At ito naalala ko tuloy nangyari sa akin sa CR nun. Dati kasi nung bata ako, yung pagpasok ko sa banyo, bumulaga sa akin ng ipis. Gumagapang pa sa likod ng pinto eh. Hay, ipis! Diba? Ipis! Kaya yun, tinawag ko na lang yung nanay ko nun. Kasi takot na takot talaga ako sa ipis nun nung bata ako. Guys, never pa ako nakakita ng ipis na lumilipad. So, kayo ba? Nakakita ba kayo ng ipis na lumilipad? Ako kasi hindi pa eh. Naalala ko tuloy dati nung bata ako, nakahiga ako sa kama ng sahig. Tapos biglang gumabang sa akin yung isang ipis habang nagsiselfone ako. Ipis, ipis, ipis. Dati nung bata ako, ginapangan din ako ng ipis sa tenga. Mag-uumaga na noon at katabi ko yung tatay ko noon at maya-maya lang nagising na ako kasi napansin ko na parang may gumagapang sa tenga ko. Buti na lang talaga, hindi pumasok sa tenga ko yung ipis na yun, noong time na yun eh. Ano yun? Tay, parang may gumapang sa tenga ko, ipis ata. Baka nananaginip ka lang anak. At ayun, sabi sa akin ng tatay ko, baka nananaginip lang ako. Naniwala naman ako sa sinabi ng tatay ko na baka nananaginip lang ako kasi, hindi ko alam. Basta, pinaniwalaan ko na lang yung sinabi niya na baka nga nananaginip lang ako. Isa pa sa experience ko sa ipis, yung trip nilang i-surprise ka. Yung trip nilang kagatin yung mata mo habang natutulog. Tapos sasabihin sa'yo ng lolo at lola mo na, ayan, puyat ka pa kasi. Ayun tuloy, laki tuloy ng eye bags mo. O diba? Ako kasi naranasan ko sa lola ko. Halos ilang beses itong nangyari sa akin yung kinakagat ng ipis yung mata ko. Kaya simula natulog na lang ako doon sa may kama na may paa. Para di na makapunta sa akin yung ipis. Ipis talaga ang kinakatakutan ko sa buong buhay ko. Pero hindi ako natatakot dito sa ipis kapag patay na. Hinahawakan ko pa nga ito pagpatay eh. Ano? Papalag ka ba, ipis? Ang ayoko lang talaga sa ipis yung lumilipad. Kasi yung ganung mga ipis mahirap mo silang mapapatay. Kesa sa mga ipis na gumagapang lang. Kasi yung mga ganun, papaluin mo na sila ng tsinelas eh. At itong huling kwento, yung nahawakan ko yung ipis. Paano nangyari yon? One time kasi, naglalaro ako sa second floor. Maya-maya lang, may napansin akong bato. Kaya yun, kinuha ko. At yun, nagulat ako, bigla na lang gumalaw. Noong mga time na yun takot na takot talaga ako nun. Halos parang ako si Flash kung tumakbo sa first floor. So, kayo ba? Anong kwentong ipis nyo? Comment nyo lang dyan sa baba kung ano yung karanasan nyo sa ipis. At baka magawa ko to ng part 2 sa kung ganun. So, yun, maraming salamat sa panonood. At short story ko lang to tungkol sa ipis. At malapit na rin pala tayo mag 3K ha. Baka pag-upload ko 3K na to. Kasi 100 katao na lang 3K na po tayo kaya yun. Maraming salamat po. So yun lang, hanggang dito na lang ulit. Bye!